So what's up sa inyo mga ka-adventure? Kumusta ang adventure nyo today? So for today's video, ayan, meron tayong dumating na parcel. Ayan o, parcel yan. So ikakabit natin to dito sa ating bagong motor na si Gohan. Ayan si Gohan, yung ating Sniper 155. So tara, buksan na natin to para makita nyo kung ano to. Oh yeah. Kitang-kita ba? Kailangan mag-ingat kayo ha. Gumamit kayo ng tamang panggupit. Ayan. Tinting o kaya cutter. Pero basta ingatan ninyo yung inyong mga kamay kasi baka maputol. So ayan. So ito nga pala guys, in-order natin to sa Shopee, no, para makatulong dito sa ating pagmamotor. Kasi itong ating bagong motor na Sniper 155 ay wala po itong compartment, no. Alam na yan ng mga naka-sniper dyan, ng mga ka-adventure natin. So syempre wala tayong paglalagay ng mga gamit, no, lalo na pagka mga long ride. Kaya importante na meron tayo nitong bagay na to na nakakabit sa ating motor, lalo kapag sniper ang iyong motor. So ayan, so makikita mo naman sa box, ayan o, para siya sa Sniper 155. Okay, Sniper 155 o kaya ay Exciter 155. So ayan, yan yung model ng sniper natin. So ngayon ito na siya guys. So yan guys, ito na yung ating package. Kita nyo naman guys, balot na balot siya ng bubble wrap. So ito na, labas ko na. Ayan, naka bubble wrap ulit siya. So yan guys, ito yung ating bracket na para sa Sniper 155. So ang kulay niya ay itim. So medyo may tapyas dito, oh. May tama yung pintura niya, pero okay lang yan, no? So ayan guys, kitang kita nyo guys yung kulay niya. Hindi siya matte, no, medyo makintab siya. And hindi ko alam kung tatagal yung pintura nito, pero kung sakali na hindi tumagal ang pintura nito, kaya papalitan ko na lang siguro ng pintura. Pero sa ngayon goods pa naman siya kasi ayan, makintab yung kanyang kulay, no. Tapos ito yung kanyang ilalim. So ayan, ito nga pala ay alloy. So ayan, alloy ito guys, no. Dun sa description kasi nakalagay alloy. So ayan, so pag nilagay nyo to dun sa inyong Sniper 155, ayan, pwede nyo nang ilagay yung base plate ng inyong top box dito. So ngayon guys, ikakabit natin to dun sa ating Sniper 155. Ayan, si Gohan. Diyan natin siya ikakabit. Okay, so tara na. So yun guys, dito natin siya ilalagay. Dito, so papalitan natin. So para mapalitan nyo yan, tanggalin nyo muna itong naka-cover na to, no. Ayan, naka-tornilyo lang yan guys. Ito, tornilyo yan. So may dalawang tornilyo yan, kabilaan dyan. So tanggalin nyo yan. Tapos ito, nakapatong lang naman to eh. So itong kabi nyo na lang yan, no. Ayan, so tinanggal ko na siya kanina para ma-access natin yan. Okay, so para mapalitan natin itong bracket, kailangan may pantanggal kayo ng tornilyo na to. So tatanggalin nyo itong 4 na tornilyo na yan. So kailangan nyo dyan ay ito, kailangan nyo ng 10mm na pantanggal para dyan sa mga tornilyo na yan. So gamitin natin tong ating tools na to. Okay,
So yan guys, nakakabit na siya, no? So sa paglalagay ng tornilyo guys, una i-ano nyo muna, higpitan nyo muna ng kamay, no? Tapos pag hindi nyo na kayang ipihit, higpitan nyo na ng tool. So sa pagpipihit nito guys, huwag nyo masyadong ihigpitan kasi baka mamaya ma-lost thread yung ating lagayan ng tornilyo, no? Hindi natin gugustuhin ma-lost thread yung mga yan kasi wala na magiging silbi yung ating bracket kapag hindi na nailalagay dyan, no? So kailangan na nating ipahinang yan kung sakali papangit naman yung motor, diba? Kaya tamang higpit lang, huwag nyo sasagarin. So yan naman, ayan, kapit na yan, no? So tamang higpit lang yan, hindi ko sinobrahan, no? Kasi may phobia na ako sa sobrang paghihigpit ng tornilyo, laging nalo-lost thread. So ayan. So ngayon guys, ibalik na natin tong kanyang cover, no? I-suksok na ulit natin. So yun guys, naikabit na natin yung ating bagong bracket, yung ating bagong top box bracket dito sa ating bagong sniper. Ayan guys, ayan yung itsura nya. Ayan. So sa side view, yan siya. So medyo manipis lang din, ano. Ayan, sa top view, ganyan yung kanyang itsura. So ito yung napili ko kasi maangas talagang tignan, no? Kapag walang top box na nakalapag, maangas siyang tignan, no? Saka mukha namang quality siya. So ayan. Ngayon guys, itong ating stock, syempre itatago natin to, no? Hindi natin to itatapon o hindi natin to ibebenta.
Sa ibang pagkakataon, kapag ayaw natin na merong top box na nakalagay sa ating motor, pwede nating ibalik itong stock, no? So kasi mag-iiba kasi ang itsura nito kapag nilagyan mo na nung parang pinaka base plate nung top box. Kaya hindi mo na rin makikita itong forma na yan, no? So sa mga susunod na araw, kapag hindi natin feel na may ganyan sa likod ng ating motor, pwede nating ibalik itong ating stock. Okay?